Naglabas ng bagong pahayag si Omar Harfouch sa social media matapos ang finals. Inulit niya ang nauna niyang pahayag ukol sa umano'y impluwensya sa resulta. Tinalakay niya ang kanyang naunang pagbibitiw mula sa judging panel. Nanatili siyang matatag sa kanyang mga sinabi, at ayon sa kanya, ang post na ito ay pagpapatuloy lamang ng kanyang naunang pahayag, matapos siyang magbitiw mula sa 8 miyembrong judging panel. Wala pang tugon mula sa Miss Universe organization sa kanyang panibagong update. Pinagmamalaki ni Jinky Pacquiao, asawa ng boxing legend na si Manny Pacquiao, ang kanilang unang apo na si Baby Clara sa publiko. Ang mga larawang ibinahagi niya ay nakunan ng mga magiliw na sandali, kasama ang bagong panganak na si Carolina, kabilang ang kanyang paghawak sa sanggol sa kanyang mga bisig. Ipinakita ng post ang kanyang kaligayahan sa pagtungtong niya sa kanyang bagong tungkulin, bilang isang lola. Mabilis na nag-react ang mga taga-suporta, na nagbahagi ng kanilang pagbati at pagbati para sa pamilya. Nananatili sa ICU si Miss Universe Jamaica Dr. Gabrielle Gabby Henry, nang hindi bababa sa 7 araw. Inamin ng kanyang kapatid na babae, "Hindi maganda ang ginagawa ni Gabby gaya ng inaasahan namin," habang patuloy ang mesensinang pagsubaybay ng mga doktor. Hinihimok ng Miss Universe Jamaica Organization, ang mga tagahanga na manalangin, at iwasan ang pagkalat ng negatibati o maling impormasyon. Nangyari ang insidente noong evening gown prelims, si Fatima Bush ng Mexico ang nanalong Miss Universe 2025, kung saan si Atisa Manalo ng Pilipinas ang nagwagi sa third runner-up. Natuwa si Jinky Pacquiao matapos siyang pabirong ikumpara ng mga netizens, kay Miss Universe 2025 winner Fatima Bush. Binigyang diin ng mga tagahanga ang pagkakahawig, nina Jinky at Fatima, na nagbunga ng mapaglarong mga post online. Nakiisa rin si Seniora, na pinupuri si Jinky sa isang nakakatawang post. "Parang ang layo naman Seniora. Pero thank you na rin. God bless you Seniora." Nilinaw ni Mark Anthony Fernandez na maling balita ang kumalat online tungkol sa kanya. Ibinahagi ni June Lally na nag-alala si Annabel Rama, nang makita ang naturang post. Personal na nagpasalamat ang aktor kay Tita Annabel matapos nitong magpahayag ng pag-aalala. Ayon pa sa kwento, tinawagan mismo ni Mark Anthony si Annabel at sinabi, "Tita Annabel, si Mark Anthony po ito. Mark Anthony Fernandez at buhay pa ako. Tita, salamat po. Nag-worry raw po kasi kayo. Pero okay naman po ako. Huwag po kayong mag-alala at buhay po ako." May paparating na proyekto ang aktor, kasama ang Optimum star na si Claudine Barreto. Humingi ng tawad si Anjo Iliana sa publiko, dahil sa kontrobersyang inabot niya sa social media. Aminado siyang hindi niya na-control ang emosyon, lalo na sa mga bagong platform ng social media. Inilahad niyang nagugat ang kanyang mga pahayag sa dati pang hinanakit, at hindi na ipahayag na saloobin. Sinabi niyang napagtanto niyang kailangan niyang huminto, matapos siyang pakiusapan ng mga kaibigan at pamilya. Balik training na ulit si Manny Pacquiao sa anak na si Jamel Pacquiao, na ngayon ay nakatira na sa Amerika kasama ang fiancé nito na si Carolina, at ang unang anak nila. Ayon sa report ay handa na ulit sumabak, sa malaking laban sa boxing si Jamel Pacquiao. Nag-react si Kylie Padilla sa video ng kanyang mga anak na sina Alas at Axel, na naglalaro kasama ang anak nina AJ Raval at Alger Abrenica. Matagal nang umikot ang tsismis tungkol sa pamilya nina AJ at Alger, bago ito kumpirmahin ng aktres. Sinabi ni Kylie na alam na niya ang tungkol dito noon pa, at piniling hindi ito ilantad para sa kapakanan ng mga bata. Nagpasalamat si AJ sa magandang relasyon ng kanilang mga anak, at nagustuhan ito ni Kylie. Aniya, "She's growing up with kuyas who adore her, and that's a blessing I'll forever be grateful for." Sa comment section, mabilis na nagbigay pansin si Kylie, at nag-iwan ng mensaheng, "Sarap panoorin," na agad namang nagpasaya sa mga tagahanga. Dumalo si Eman Bacosa Pacquiao sa premiere ng Gabi ng Lagim ng Kapuso Mo Jessica Soho, kung saan ibinahagi niya ang isang masayang sandali, kasama si Jillian Ward na niyakap siya. Nauna niyang ibinunyag sa Fast Talk with Boy Abunda, na si Jillian ang kanyang celebrity crush,
kaya naging highlight ng fans ang encounter. Si Eman ay anak ni Manny Pacquiao at Joanna Bacosa, isang batang boksingero na pumapasok ngayon sa showbiz, sa ilalim ng GMA Sparkle. Si Jillian Ward ay isang nangungunang kapuso actress na sumikat bilang child star, at ngayon ay isa sa mga pinakasikat na talento ng Sparkle. Ibinahagi ni Jinky Pacquiao ang mga bagong larawan ng kanyang unang apo na si Baby Clara, sa social media. Ang mga larawan na kuha sa Los Angeles, ay nagpakita ng masayang family bonding ni Baby Clara. Ipinahayag ni Jinky ang kanyang pagpapahalaga sa sandaling ito, na sinabing, "Living for these moments." Ang post ay nagbigay ng magandang glimpse sa pagiging lola ni Jinky. Kumpirmado ang pagbubuntis ni Jo Boa, ayon sa isang artikulong ibinahagi ng Philstar Life. Humiling ang agency ng respeto at privacy, sa detalye ng kanyang pagbubuntis. Nagbigay ng pasasalamat ang agency sa patuloy na suporta ng fans. Kilala si Boa sa mga hit K-dramas, at may bagong proyekto sana, pero naantala. Kinumpirma ni Ellen Adarna na lilipat na siya ng bahay na kanilang pinagsaluhan ng asawa na si Derek Ramsey, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga larawan ng kanyang pag-iimpake. Nagpost siya ng taos-pusong pasasalamat sa kanyang malalapit na kaibigan, sa pagtulong sa kanya sa malaking hakbang at emosyonal na paglipat. Nagpakita ang aktres ng 12 nakapak na malita, na minarkahan ang huling hakbang sa kanyang paghihiwalay kay Derek. Ipinakita ni Ellen Adarna ang kanyang mga nakapak na bag, habang naghahanda na umalis sa kanyang tahanan. Nagbiro ang aktres tungkol sa bilyon-bilyon, na lumalabas sa kanyang bagahe. Ang kanyang pahayag ay sumangguni sa mga larawang ibinahagi ng dating Ako Bicol representative na si Zoldico, na nagpapakita ng mga malita na di umano'y pinalamanan ng mga ninakaw na pondo. Ang mapaglarong post ay mabilis na nagtali sa kanyang paglipat ng paghahanda, sa patuloy na kontrobersya sa mga kaduda-dudang proyekto, sa pagkontrol sa baha. Opisyal na binago ni Geraldine Blackman ang kanyang mga pahina sa social media, sa Geraldine, Geronimo at Georgette, kasunod ng kanyang paghihiwalay kay Josh Blackman. In-update ng content creator ang Instagram, TikTok, at YouTube gamit ang bagong pangalan, habang malapit nang mapalitan ang FB. Nagpasalamat si Geraldine sa mga taga-suporta sa pananatili sa kanila, at ibinahagi na ang kanyang anak na si Nemo, ang talagang gumawa ng bagong pangalan ng pahina. Siya at ang kanyang mga anak ay nasa sabik para sa bagong kabanata, at nangako ng higit pang mga alaala, tawanan, at nilalaman para sa kanilang mga taga-subaybay. Naging emosyonal at napaiyak si Kay Abad, matapos niyang matanggap ang 2 bagong pasaporte ng kanyang pamilya. Ang pasaporte ay nawala matapos silang nakawan sa Las Vegas, kaya labis ang kanyang relief at kaligayahan. Ipinakita sa video na pinost ni Paul J. Castillo, ang candid na sandali ni Kay, na agad niyakap ng kanyang mga anak. Ang pag-iyak ni Kay ay nagpakita ng bigat ng stress na naalis sa kanya, ng pagkaayos ng mahahalagang dokumento. Ipinakita ni Jinky Pacquiao ang masayang pagkikita ni Manny Pacquiao, at ng kanilang apong si Baby Clara. Hindi maitago ang tuwa ni Manny, habang buong pagmamahal niyang karga ang kanyang first grandchild. Ang mga larawan ay nagpapakita ng sweet moments ng pamilya Pacquiao, kasama ang bagong miyembro. Ang mga litrato na ibinahagi ni Jinky ay may caption na, "Ang pagkikita ni Lolo Manny at ni Clara." Labis naman ang pasasalamat ng mag-asawa, ayon sa kanilang caption na may #PraiseGod sa social media. Kinumpirma ni Ronnie Alonte ang pag-iisang dibdib nila ni Loisa Andalio sa social media. Ibinahagi niya ang kanilang larawan at ilang kuha mula sa espesyal na selebrasyon. Nag-iwan si Loisa ng masayang mensahe sa comments, bilang tugon sa post ni Ronnie. Halos 9 na taon na ang kanilang relasyon, bago sila nagpasya sa bagong yugto na ito. Ipinagdiwang ni Ronnie Alonte ang kanyang ika-9 na anibersaryo kasama si Loisa Andalio, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang vlog na nagpahayag ng kanyang marriage proposal. Sa video, idineklara niya ang proseso ng paghahanda ng dream engagement ring ni Loisa, kasama ang espesyal na pag-ukit ng kanilang inisyal at petsa ng anibersaryo.
Sinurpresa ni Ronnie si Loisa sa pamamagitan ng pagsingit ng mga salitang "Will you marry me?" sa dulo ng isang vlog preview na sabay nilang pinapanood. Naging emosyonal si Loisa sa proposal at kalaunan ay sumagot ng oo, habang lumuhad si Ronnie at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Nag-viral sina Ann Curtis at Jericho Rosales, matapos nilang kopyahin ang kuya na tanggal trend. Umabot sa milyon-milyong views ang kanilang video, na nagpapakita ng kanilang malakas na chemistry. Ang kanilang pagsasama ay para sa inaabangang pelikula na The Loved One, sa direksyon ni Irene Villamor. Ito ang markang pagbabalik tambalan nila matapos ang 15 taon, mula noong baler para sa MMFF. Nag-post si Janela Salvador ng mga larawan ni Clea Pineda na nagpapapilot ng eroplano, kasama sila ni Jude bilang mga pasahero. Tinawag ng aktres ang karanasan na isang core memory, habang sinabi ni Clea na espesyal ito para sa kanya, pati sina Janela at Clea ay nagbida sa award-winning na pelikulang, Open Endings. Ang dalawa ay patuloy na pakikipag-date ngunit, pinaninindigan nilang masaya silang magkasama. Nilinaw ng Political Finance and Affairs Department of the Commission on Elections. Sina Senator Chase Escudero at Lawrence Lubiano, sa anumang paglabag sa batas sa halalan. Natapos ang pagtatanong pagkatapos na walang makitang patunay, na ang Lubiano at Centerways ay kumilos bilang isang entity. Ang 30 million pesos campaign donation ay nagmula sa personal na pondo ni Lubiano, hindi sa kanyang kumpanya. Sinabi ni Escudero na pinalalakas ng desisyon ang kanyang tiwala, sa patas at malinaw na halalan.